Good morning po, Mr. Alce. Magandang umaga. Good morning po, DJ Tatcha at sa Sir Ted. Good At sa morning. mga tagapakinig at mga tagapanood. Sir, diretso tayo agad. Gusto naming hingin ang inyo pong reaksyon dito sa lumabas na audit ng COA or Commission on Audit na meron daw pong halos 1 billion pesos o 926 million pesos na pondo nitong Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP na may red flags. Ano pong reaksyon nyo dito? Actually, yun nga nakita natin yung COA findings at actually ito talaga ito yung talaga yung resulta no, ng mga programa natin. Pagka yung mga malalaking programa natin, kapag ka po yung mga social assistance programs po natin ay mga politiko ang gumawa. Ano? At actually, isa pang punto doon ay dapat actually nga na bankroll actually dapat yan dun sa listahanan program kung talagang ano. Pero yun nga po, dahil nga nagkaroon ng mga ineligible beneficiaries, double payments, ganyan, makikita po talaga yung problema sa sistema kapag ka po hindi talaga siya na-vet, hindi na pag-aralan mabuti, hindi needs-based, no? Yung programa pagka yung po ay Oo. finormulate. Oo. Sir, anong nakikita nyo dito for the 2024 COA findings about AKAP? Is this a simple implementation problem o indikasyon po ito ng mas malalim na problema dun sa disenyo nitong polisiya ng AKAP? Sa amin po ay ito yung ano po, problema ng disenyo talaga. Kung konting explanation lang din po, actually, ang programa po ng DSWD halimbawa po, no, yan po ay dumadaan actually sa design phase, no, development at saka po pilot stages na pilot phases. Bago po talaga yan ay ma-implement, no, as a full-blown program. Yan po ay ginagawa ng Social Technology Bureau. Ito po, maraming nilaktawan na proseso. Yan po talaga ilikha ng Bicameral Conference Committee ng 2023 for the 2024 Mm-mm. budget, no? Mm-mm. So, yun, talagang, kumbaga, hindi siya vet, hindi nga niya tinalakay sa anumang ah, aspekto ng proseso, no, ng committee, tsaka ng plenary po sa 2024 budget, no? Bigla na lang po yung sumulpot, kumbaga, no? From the proposed to the approved budget. So, yan po, yeah, pwede natin sabihin na may implementation problem nga dahil yun yung findings ng ano. Pero yan po sa amin, para sa amin po, yan po ay indicative at sintomas din talaga na mas malawak na problema kapag po ang mga politiko ang gumagawa ng malalaking flagship programs. Oo. Sa experience po nyo mismo sa pagbabantay po dito sa mga social programs ng ating gobyerno, meron din ba na bukod sa AKAP, kapareho ng sitwasyon na may ganitong problema? Base po sa inyo pong pag-aanalisa? Actually, kung titingnan din natin yung mga nakaraan na performance audit reports no ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ay meron din ganyang tinatawag po diyan ay exclusion inclusion errors. Kapag po may naisasama o hindi naisasama ng mga benepisyaryo kapag po na-implement yung mga programang ganito. Yun po. Pero kasi nga ang kaibahan nga ng AKAP po no sa Pantawid, at least yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ay merong database yan no. Yun yung tinatawag na listahanan. Ang pangalan po, ang formal na pangalan niya ay National Household Targeting System, no. So means tested yan. So may targeting na ginagawa ang DSWD para ma-target kung sino yung mga nasa 10th income decile o yung mga nasa parang poorest of the poor, no. Kaya rin niya actually dapat ma-determine actually yung mga medyo nasa near poor o mga nasa above poverty line, no. So yun po, um yun nga, pero dito hindi natin talaga alam kung ano yung ginamit na Mm. na database. Yeah. Kasi nga, yes. Kasi nga nag-recommend yung COA na dapat magkaroon ng central na Database. database system para sa pag-identify ng mga beneficiaries. Oo. At ito ang wala dito sa AKAP na meron of course dito sa 4Ps, no, sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Oo, maganda po yung sinabi nyo kasi yun nga yung recommendation nila. Yung screening procedures mismo ng DSWD ang may problema dito. So ngayon, from AKAP, let's move on to AIX kasi mas malaki po yung pondo na ibinigay ng BICAM po dyan for 2026. Paano tayo Yes. makakasiguro, sinasabi ngayon ng COA sa screening procedures ng AIX may problema, paano tayo makakasiguro na dun sa AIX hindi ganito po yung mangyayari?
Yun po. Actually dapat nilang i-bankroll na yan dun sa listahanan, yung National Household Targeting System, no? Kumbaga dapat yan ay hindi ko alam ang proseso ngayon, no? Pero dapat yan ay yung pang hindi lang dapat sa Pantawid pero dapat sa lahat ng mga social assistance programs, no, ng pamahalaan. Ah, Specifically siguro sa DSWD, no? Ay dapat yun ang ginagamit na. Actually, ang pinaka-problema rin din talaga, DJ Chacha, yung parang data interoperability. Ibig sabihin nun, yung pagkaka-harmonize ng mga datos. Kasi minsan nangyayari, kanya-kanyang database, DOH, no, DSWD, DOLE, pero pare-pareho lang din naman na beneficiary o mga target ng mga beneficiaries, no, yung kanilang gustong preservation o bigyan ng assistance. Siguro, sir, yung kasing akap, no, Mm, sabi mo nga ito ay sumulpot na lamang sa BICAM, no? correct. Oo. Tama po yan. Itong AX kasi kapag maging sa pahayag at panayam namin sa DSWD, yung mechanics ng akap pareho lang ng AX. Basically, almost the same kapag inaaral mo, no? Yes. Oo, pero ito nga ngayon sa AX, ano ang inyong kaisipan dito na ang kanyang propose lamang sa NEP ay 26.9 billion, pinalobo ng House ng 59 billion, ibinaba ng Senate sa 34 billion, sa BICAM 63.9 billion. 63 billion. Anong kaisipan Correct. nyo dito? Klarong-klaro po yan, no, na yan ay ang panglobo noong budget, no, ng AIX ay ano yan, no, insertion po yan. Kasi po, kung titingnan nga natin, 27 billion lang talaga ang ni-request ng ahensya. Ibig mong sabihin nun, yun talaga yung may tinatawag tayo na tawag dito, um, yung capacity para i-spend yung pera, no, ay dun lamang sa 27 billion, no. Yun ang ni-request nila. So ibig sabihin po nun, yung kalakhan noon, hindi natin alam kung paano i-determine yun. Hindi nga natin alam kung paano lumabas yung numero na 59 billion, no? O binaba naman ng Senado ng 34, Mm-mm. tapos biglang naging 63, no? Mm-mm. Hindi klaro kung saan nanggaling yun, at kung yun ay nanggaling man sa DSWD, why this late, no? Why this late, no? Mm-mm. Dapat sa committee level pa lang, sa plenary level o sabihin natin sa plenary level, dapat doon pa lang lahad na yan either ng DSWD o yung sponsor ng DSWD budget. Dapat doon pa lang at why this late. Okay. Bakit biglang nagkaroon ng ganong klase ng numero kung magbigay man sila ng numero ng target beneficiaries nila, Mhm. no? So parang ba't biglang nagkaroon ng ganon? Paano na Opo. nakuha actually kung meron man silang identified na beneficiaries? Oo. At doon lalabas talaga yung punto ng database. Oo. Oo. So sinasabi mo, Alce, simply said, ano ang mathematics nito? Ano ang computation nito? Kasi ang mga ahensya gaya ng DSWD, sa NEP humingi sila ng 26.9 billion lamang. Apparently, meron silang target na dito na beneficiaries at hango Correct. sa pag-aaral, no? Yan ang sinasabi Correct. Tama po ninyo. yan. And then, dinoble mo ito. Ano mathematics dito? Anong kwentada dito? Bakit biglang dumoble? Ano ang paliwanag dito? Yan ang binabanggit mo, di ba, Alce? Ano? Parang sa pagkakaintindi namin, ganun ba? Opo. Your guess is good as mine. Kasi di naman nila pinaliwanag din dun sa bicameral conference committee kung paano nila na come up yung ganung increase, no, Mhm. ng budget, no, Okay. from 27 naging 63. Opo, Actually, sige. yun na, Anong 27 danger to dito? 59. Ano ang danger nito ngayon, Alce? Sa gantong uri nga ng pagbibigay ng pera ng Kongreso o sa gantong programa na yung nga, no, may question nga sa implementasyon kasi nga kahawig ito ng akap lang ang kanyang mga panuntunan. Go ahead, please. Yes. Actually, magiging problema po diyan yung spending capacity, no, ng ahensya. May tatawag kasi tayong absorptive capacity ng mga ahensya. Kumbaga, yun lang yung amount kung saan yun ang kaya lang nilang gastusin. Ngayon, dahil naglagay ka ng insertion ngayon na 63 billion,
syempre sa batas natin o dahil ang budget po ay batas, Mhm. i-implement talaga ng ahensya 'yan, ano? Mm. Beyond their capacity, no? Both technical and absorbed. Ibig sabihin, pati yung syempre meron silang mga registered social workers na mag-i-implement po niyan, pero malamang ay kailanganin pa nila ng additional na manpower para implement po yung ano na 'yan, no? Yung AIX na 'yan. Beyond yung kanilang initial na ni-request. Okay. Ito naman, at ito, sagarin ko na ito itong mga paayuda doon sa tupad no, ng DOLE, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Actually sa AIX may ganun din kapag nawalan ka ng hanap buhay. Basically, meron pong kahalintulad rin na programa yung AIX para po din sa tupad. No? Magkahawig yan eh. Ang tupad po ang hinihingi sa NEP ay 12.1 billion. Itinaas ng House ng 22.1 billion. Ibinaba ng Senado sa 13 billion from the House, pero 25 billion ang ibinigay ng BICAM. Ano ang inyong bang basa dito sa tupad na naman na ito? Opo. Yun nga, parang kapareho lang din dun sa AIX, no? What is really the wisdom behind increasing that initial budget request, no, of the agency? Although syempre may tinatawag din kasi tayong tier 2 na proposal din ng mga ahensya. So maaring yun, pero kasi bakit ganito nga nang kalit? Yun ang punto po Sir Ted, kasi dapat yan tinatalakay yan sa plenaryo o sa komite kung saan nakikita ng publiko kung ano yung mga data behind the increase of the amounts, no. Pero pag yan ay sa BICAM na tapos wala namang binanggit ang either chairs, questionably kung paano na na-identify yung additional budget. Yun ang naman ang question dyan. Okay, sige. So, ito na lang, mabilis lang. Doon sa MAIF, ano ang inyong say dito sa MAIF? Itong issue ng, again, doon sa NEP, 24.2 billion lang. Sa House, naging 49. Ibinaba ng Senate sa 28, pero naging 51.6 billion. Para sa amin po dapat nakasentro dapat sa PhilHealth ang pera para po sa National Health Insurance, at dapat wala na additional pa na mga mekanismo like MAIPIF na mag-ano pa yan ng mga guarantee letters, magmanilikluhod or magmamakaawa pa yung mga kababayan natin para maka-access sa kalusugan. Gusto sana nga natin nung una ay ipa-redirect yung buong MAIPIF the budget sa PhilHealth National Health Insurance Program. Pero ngayon dahil aprobado na ng BICAM, mas mataas pa nga 51 billion, ay ang panawagan na natin diyan ay ibito na ng presidente ang MAIPIF. At yun nga po, kasi talagang dapat underfunded pa rin talaga ang PhilHealth budget, kaya binigyan na pa rin ng 16 billion. Ay ang tansya ng aming mga mga ka-network ng mga doctors ay dapat 147 yung maximum para ma-cover yung buong 25 million na na mga indirect contributors, mga persons with disabilities, mga senior citizens po yan, tsaka mga 4-piece families. Okay, sige. So salamat na marami sa iyo, Alce, sa iyong panahon na ibinigay sa aming programa. Dito rin po sa patuloy ninyo na ginagawa ng pag-aaral sa proposed budget natin, at ang inyong panawagan na i-veto ng Presidente itong sobrang pagbibigay ng lump sum appropriations sa gantong kaninyo ay programa na ang inyong identification dito pampolitika na programa, yung sabi mo kanina, no, Alce? Patronage po yan. Tama po yan, patronage. Meron po kasing elemento ng patronage. At syempre, mga kababayan po natin, whether they are aware or not, meron magkakaroon sila ng utang na loob. Kasi yun yung aspekto na inano natin, yung utang na loob na magkakaroon, imbis na dapat ay karapatan. Sige. Salamat na marami muli, Alce, sa inyong grupo, Social Watch Philippines. Mabuhay at maligayang Pasko. Thank you. Maligayang Pasko rin. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!